Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Eto na! Eto na! Ang isang bangag, lalabas na! Eto na! Eto na! Pwede palang gawa ng beat yun no? Eto na! Ang isang bangag na nanganganib nang mawala sa mundo dahil sa kanyang katangahan. Mawala sa mundo dahil dahil syempre kapag nagkagera na dito, kasama to nila bangag na lilipad sa ibang planeta. Sa Pilipinas lang pala, hindi pala sa mundo. So, ninong mo yan, Jay. Ninong mo ba to? Ninong ko pala to si Abe? Ninong ko ba to? Nagpa-cute pa tong hype. Ito kalbo talaga cute no? Gago! Tingin mo siya, may Abe, cute ka? Papakit itong hype na to. Hirap na yung mga tansod vlogger kaya gumagawa ng account. Malay nyo, Tama naman si Kennedy. Ha? Mike Abe? Ha? Hindi kita nabanatang kahapon. Kasi may oras tayo dun sa SMNA. Ha? Ha? Ho? Ha? Ha? Wow! Gago! Alam mo, hindi ito bago natin simulan yung video. Dami ko nalaman sa'yo, Mike Abe. Dami kong nalaman sa'yo, Mike Abe, ha? Ikaw, iba rin, ha? Dahil na, Mike Abe, iba ka rin, ha? Penging yung kape dyan, babanatan ko lang si Mike Abe. Salamat. Kaya pala, ha? Kaya pala, Mike Abe, lako po, kabahad ka rito sa mga sasabihin ko sa'yo, Mike Abe. Lako po, Mike Abe. Ina, kaya pala, ang bintang mo sa amin, ang sinabi mo kay Banat Bay, bakla si Banat Bay. Ako naman, bakla, tas scammer. Yun pala, ikaw pala yun. Ikaw pala yun, Mike Abe. Anak ng timang ka. Walang yaka, puro lahat ng nakakalaban mo pala dun sa mga nagsusumbong dun sa SMNA, puro babae. Anak ng teteng ka. Makapagsalita ka ng bakla si Banat Bay, ikaw pala yun. Ito na ito minalaman ako dun Hindi ko na lang papangalanan yung nagkwento. Ito daw si Mike Abe, ay di ko alam ano ba, nagpagawa ata ng, hindi ko alam kung kumain ba or nagpagawa ng sasakyan. Basta may pinuntahan siya, no? So pagdating niya, parang nabangga lang daw siya ng babae. Nung nabangga si Mike Abe, nagalit. At alam niyo kung ano ang binitawan niyang salita? Ha? Alam niyo kung anong binitawan na salita nito? Hindi mo ba ako kilala? Sabi ni Mike Abe dun sa babae, hindi mo ba ako kilala? Puta na, Mike Abe. Yung pinagyayabang mong 35 years sa media, hindi gawain ng matinong media yan. Bobo ka. Walang niya ka, babae. Sasabihan, bruhak. Bruhak ka, Abe, ha? Ikaw, agad. Oy, confirm, ha? Tama. Puro babae nakakaaway mo, ha? Ikaw, gravity ka, girl, ha? Na paghahalataan yung bandera natin, ha? Mike Abe, ha? Napaghahalataan yung banyera natin, Mike Abe, huwag kang ganyan. Mahaba din pala yung hair lalo mo, ha? Yung bulbuli mo. Ay, sorry. Ha? Grabe, ha? Mike Abe, ha? Tungin, Putay na, Mike Abe, kung tunay, kaya pala takot ka sa akin, eh.
Kaya pala takot na takot sa akin si Mike Abe, yung pala, babae lang ang pinapatulan. Gago! Tangina, ang tapang-tapang mo sa mga video mo, tapos babae lang kaya mong patulan. Gago! Anak ka ng teteng, babae lang, nasanggi ka lang, tapos sasabihan mo na, baka hindi mo ba ako kilala? Bakit? Sino ka ba? Putain ako, naging presidente ng Pilipinas to, lahat ng makakabangga niya, patay. Gago! May ano ata ito, may sapa ka, tas, kaya yun pa pala, parang may sapa ka nga talaga sa utak mo. Hindi, ito, ikukwento ko sa inyo ng buo. Etong si Mike Abe, yun nga, nung una, okay naman. Kaso, nung nagkaroon na ng YouTube channel, etong si Mike Abe, doon na daw nag-iba. Lalong-lalo na nung napapanood niya na yung sarili niya sa YouTube na kapag siya ang naka-ere sa SMNI ay maraming viewers, maraming nanonood. Doon na nag-iba ang pagkatao ni Mike Abe aka attorney. Tangina attorney no? Nung nagsimula daw si Mike Abe sa YouTube, doon na nag-iba. Doon na nag-iba yung aura niya. Oo. Naging mapagmataas, naging mayabang na. At ang isa sa mga sakit sa ulo ng SMNI, ng KOJC, ay yung mga guest nila ay binabara ni Mike Abe sa live interview. Babarahin. Diba? Ayun yung isa sa pinakapangit. Tapos, eto pala. Alam nyo ba, si Mike Abe, pinopromote ko to dati. Hindi totoo yan. Pinopromote ko siya dati. Ano pa lang to dati, mga 20 subscriber, 20k, ganun. Basta ano pa lang siya. Hindi, kukunti pa lang subscriber niya, mga 100 ata. Pinopromote ko to si Mike Abe kasi magkasama kami dati sa isang community. Ang pakilala niya nga sa amin at ang pakilala ng leader din namin doon sa kabilang community na hindi ko nababanggitin kung anong pangalan nun, attorney. Kaya ang tawag namin talaga sa kanya, at kahit ako, late ko lang nalaman na hindi pala attorney tong bugok na to. Gago! No, na hindi pala attorney tong bugok na to. Gago! Ngayon, may isa ka pa, Mike Abe. Mike Abe, eto, may tatanong lang ako sa iyo. Mamaya pag-usapan din natin. Tuloy-tuloy na to eh. Mike Abe, kamusta yung tinayo nyo na foundation na maraming nagpadala ng mga OFW dun sa binuo yung foundation na hanggang ngayon wala namang kayong nailabas? Kamusta na yun? Eto, nagtatanong lamang po ako Mike Abe Attorney Mike Abe, nagtatanong lang ako. Kamusta na kaya yung binuo nyo na foundation? Hindi ko matandaan kung foundation kung saan gagamitin yun. Basta yun, yung foundation na yun ay hindi pulbo hindi pulbo. Yun ay gagamitin para makatulong sa mga tao, sa taong bayan, na mga tinutulungan ng dati naming community. Ngayon, Mike Abe, isa ka dun. Isa ka dun sa mga leader nun. Kasi may, open, miniting kami dati, miniting. So, isa sa mga nagsalita. So, tapos, inilive ng isang vlogger yon. Nung na-live ng isang vlogger yon, dumagsa ang tulong dun. Ang tanong, nagtatanong lang naman ako, nasaan na yung mga ipinadala na mga OFW doon sa tinayo yung foundation na yun? Asa na? Tanong lang naman kung pag sinabi mo naman na hindi ko alam edi okay. Gago! Kaya sabi ko sa Mike Abe, yung sinasabi mo scammer ako, tingnan mo,
Puro ka lang dada, wala ka man pinapakitang ebidensya. Naknanteteng ka, tanda mo na eh. Hindi, sorry Mike Abby, hindi naman po ako nalalait sa mga may edad na. Pero bilang isa, ikaw na mismo nagsabi, di ba? Bilang isa sa pinakamahaba ng karanasan sa larangan ng media, dapat laging nananatili sa iyo yung be a professional, motherfucker. Gago! Ha? Laging ano yan, laging nasa katauhan mo yan. Yung pagiging professional. Putay na, nasanggi ka nga lang ng babae, tinakot mo na eh. Gago! Naknanteteng ka oh. Babae lang pala katapat mo, kaya pa takot na takot ka sa akin. Ha? Ang masama nito, sinabihan mo kong scammer nang wala kang ebidensya. Pero ako, may ebidensya ako sa'yo. Gago! Ha? Pero ito yung katanungan ko. Asaan na yung ginawa niyong foundation noon? Ano bang year yun? 2021, 2020, ganon. Asan na yun? Mike Abby, dumagsa ang tulong dun ng iba't ibang OFW na nagpadala doon sa account na yun. Nagpadala doon sa account na yun. Eto yun eh. Wait lang eh. Sige. Gusto nyo na ba ang pangit kasi pag inisang video natin, magugulo eh, no? Siguro lagyan natin ng part 1, part 2 to. Abangan nyo yung video na yun. Ilalabas ko yun. Ilalabas ko yung video na yun. Ha? Na may binuo sila dati na tawag dito, may binuo silang foundation no, nung isang vlogger na nagpadala yung mga OFW doon pero wala namang inilabas or wala man lang inilabas na may natulungan nung foundation na yun. May tinulungan ba? May natulungan ba? Wala. Sa madaling salita, sila lang nakinabang doon. Tsaka ito pa, Mike Abby, hindi ko talaga malunok. Nakakasuka. Na talagang babae lang pala kaya mong patulan. Gago! Kaya naman pala ang banat mo sa amin ng banateros ay puro lang bakla. Ikaw pala yun. Gago! Saan ka nakakita, ha? Saan ka nakakita, Mike Abby? Na isang ganyan, ang tapang-tapang mo sa social media, susal tawag mo eh. Mamaya sitahin mo ko kasi social media na ang tawag ko eh, ikaw susal. No? Ang tapang-tapang mo sa social media account mo, tapos babae lang kaya mo? Gago! Gago! Tapos ito pang masama, tumawag yung babae sa SMNI. Sabi doon, no? Ngayon, nung tumawag, nagulat din siya. Kasi, bakit tumawag doon? Doon nalaman na SMNI na pati babae, binanatan niya. Or tinakot-takot niya. Grabe ka. Tapos ngayon, yayabangan mo ko. Kung nagawain ba ng matinong media yan, ganyan? Oh, eto naman, ituloy muna natin tong sinabi niya rito. No, hindi pala, bago pala yung yan, eto muna pala yung isa. Tingnan nyo lang eto lang sa video. Dito nyo mapapatunayan na napaka-fake news nitong taong to. Tinanong ko po ang SMNI at ang KOJC kung may nilabas ba silang issue mapatungkol sa issue ni Mike Abby na to. Ang sabi dito, buhay pa si Kibuloy. Hindi ako naniniwala na wala na. Gimmick ba yan? So dito, pinapalabas niya ho dito na ang SMNI at ang KOJC ay nagpalabas po ng balitang peke or nagpalabas po ng balitang si Pastor Kibuloy ay namaalam na or nawala na. Ito, nasa ano niya, oh. Tingnan nyo ka-fake news nitong tao na to para lang may content. Ngayon, doon ko na alam namin Mike Abby at alam ko na rin na sabi ko, ay hindi na to papatol si Mike Abby sa akin ng debate.
Tututusin, dalawa na nga lang itatanong ko sa kanya, lima yung itatanong niya sa akin, di ba? Ang layong diferensya na nun. Ikaw, si Mike Abe is 35. Sabi, 30 years na siyang nasa media eh, na may mahabang karanasan na siya sa pagiging media. Samantalang ako, wala. First time lang kahapon. Ha? Kinabahan pa. So ngayon, napagtanto ko na hindi talaga to lalaban sa akin ng debate kasi nga, pumapatol sa babae. Gago! Gago! Okay, dudugtong natin yan, yung about sa patay na si Pia RD. Ito muna. Okay, play natin. Nako. Ano ba ito? Ano ba yan? Pakulo? Panakot? O kung ano man? Well, ang akin pong tinutukoy itong lumalabas sa social media. Ako natatawa ko dyan. Pero ako hindi ako naniniwala dyan eh. Yung issue na si Kibuloy daw po ay wala na. Si Apollo Kibuloy, yung kinasuhan ng child abuse, sexual. Ano na pa ulit-ulit? Ano yan? Kada live mo, i-discuss mo yun. Si Kibuloy, yung kinasuhan ng ganito, ganyan. Kaya alam naman na namin yun eh. Harassment before RTC Regional Trial Court ng Pasig at saka Davao. Ulit, ganito na lahat ba? So, ililipat na nga dito sa Maynila dahil meron ng Supreme Court order na ilipat sa Manila ang paglilipas ng kaso sa di umano'y sexual harassment. Alam na namin yan, putang ina ka. Ay, sorry. Ano, napapamura tuloy ako. Masama na to eh, bawal to eh. Sorry. Ngayon, nakaraang weekend, ilang araw na pinag-usapang wala na daw si Kibuloy. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatago. Ngayon, dapat ang ginawa mo dito, Mike Abe, nilabas mo kung sino yung naglalabas ng issue na wala na si Kibuloy. Hindi yung magdadakdak ka dyan tapos isisisi mo sa kay OJC. Bobo ka ba? O sadyang tanga ka lang? Gago! Ha? Dito tanong lang, Mike Abe. Bobo ka ba o sadyang tanga ka lang? Gago! Ako, nagtatanong lang ako, Mike Abe. Wag sumama loob mo, ha? Kasi panay tanong ka din. Palangya ka nga, eh. Content ka ng content, tapos nasa title mo lang yung sagot. Gago! Oh, play natin. Labas na wala na. Ano, wala ng buhay? O wala ng kabuhay-buhay? Or wala nang magawa? O hindi gimmick na lang ito? Sino naman nagpakalat niya? Anong gusto niyong palabasin? Puta na, sa'yo ko lang napanood dyan, eh. Di ba? Ang galing. Di kasi ito yung strategy ni Mike Abe. Ginawa niya yung issue para may i-content yung ibang mga vlogger sa baba niya. So, ang nangyari, kinontent niya to na di umano si Pastor Apollo Kibuloy ay namaalam na or wala na. Tapos, ang ginawa nilang content is gimmick lang daw ng KOJC. Para daw makalusot ang KOJC or si Pastor sa kinakaharap nitong kaso. Pero ang totoo, wala namang nilalabas na ganitong issue ang KOJC. Sa madaling salita, ito ay ginawa-gawa lamang ng isang tanga, ng isang dating media. O ewan ko, nasa media pa ba ito ngayon? Hindi ko siya napapanood eh. Ng dating media, gumawa-gawa ng kwento para lang may mai-content at may maisisi sa KOJC or sa SMNI. Anak ng teteng naman, Mike Abe, buta na. Yabang ka ng yabang na ang tayog ng karanasan mo sa media, pero dinadaig pa kita eh. Hindi naman sa pag-aangat sa bangko ko ha. Pero puta na, sabi ko sa'yo, Mike Abe, kapag kumasa ka sa debate natin, papakainin kita ng abo. Hindi alikabok, abo. Kasi yung alikabok medyo okay pa yun. Yung abo kasi minsan doon tumatay yung pusa namin eh. Gago! At least 'di ba may flavor, may amoy pa. 'Di ba? Pasintabi po sa mga kumakain ha. Sorry ha. Medyo masagwa talaga bunganga ako eh. Sa SMNI lang ako napapatino eh. Sorry ha. Sorry po ha, sorry. Oo. Kaya nga kapag lumaban sa akin to, papakainin ko to ng abo. Abo na galing sa saingan. O kasi doon minsan tumatay yung pusa ko eh. Ako hindi ako naniniwala dyan. Ako naniniwala akong buhay na buhay. Ang galing diba? Puta na, hindi ka lang fake news, artista ka pa. Ako hindi ako naniniwala dyan.
Ako hindi ako naniniwala dyan. Tapos bandang uli, ang sasabihin dito ay gimmick lang ito ng kampo ni Kibuloy para absuelto or maging absuelto si Pastor sa kinakaharap na kaso. Yun ang pinupunto dito ni Mike Ube. Ito na lang, Mike Abe, total, napipiko na rin naman ako sa'yo at nanggigigil na ako sa'yo. Kung ayaw mong lumaban ng debate, suntukan na lang kaya tayo. Total, magpapapayat na rin naman ako kasi ang sagwa ng mukha ko doon kahapon sa SM9, yung mukha kong baboy na nagsasalita. Kaya magbabawas na talaga ako. Pero in fairness, gwapo pa rin ako. Boy, Mike Abe, magsunto. Gano'n ba kalaki? Hindi ko kasi nakita to ng personal eh. Nakita ko ba to si Mike Abe doon? Ay, oo. Pumunta to nung Oo nga, pumunta to nung birthday ni, basta nung birthday nung isang vlogger doon. Pumunta nga at pala to. Parang, hindi ko matanda kasi tagal na. Hindi ko alam kung malaki ba to, maliit. Pero parang maliit lang siya. Oo, Mike Abe. Parang maliit lang na, hindi naman di sobrang katangkaran. At hindi rin naman sobrang maliit. Ay, matanda na ba to? Ilang taon na ba to? 70? Ay, pag mga ganun, hindi na kita papatulan. Matanda na. Senior citizen ka na pala, Mike Abe. Puta na kapag ganyan, alam mo ito, Mike Abe, may payo. Ito payo. Payo bilang best friend mo. Charot. Mga ganyan, Mike Abe, alam mo yung mga katulad mo na medyo may edad na pala, dapat nagbabago ka na. Oo, dapat nagbabago ka na, Mike Abe. Kasi paikli na ng paikli yung itatagal mo rito sa mundo. Oo, Mike Abe. Mga ganyang edad, mga ilang taon na ba to? 60? Lolo mo na. Lolo ko na pala to. Matanda na pala to. Mga palagay nyo, mga ilang taon na? 60, 70, ganun. Mga ilang taon na to? Mga ilang taon na to si Mike Abe? Mga ganun, 60, no? Ito na, Mike Abe, ilang taon na lang pala itatagal mo sa mundo, magbago ka na. Huwag mong patulan respeto, huwag kang pumatol sa matanda. Ay, sorry, hindi ko kasi alam. Ito naman po, masyado kayong Hindi ko naman alam na matanda na kasi putagenic sa camera, oh. Gago! Maputi. Tapos mukhang bata. 94. Paano matanda ka pa pala kay Pastor? Matanda pa pala to kay Pastor? Kaya nga dapat Oo, hindi. Mga 65, matanda na nga, oo. Hindi ito, papayuhan na lang na, puta na, baka gabaan tayo nito. Tanda. Gago! Tiguang na pala tong animal na to. Tiguang na pala tong animal na to. Oo. Hindi, ito na lang, Mike Abe. Payo na lang, payo. Payo. Oo, kasi, siyempre, baka gabaan tayo, mahirap na. 67 na yung bunso. Ay, naku po, tanda na nga pala talaga na to. Baka isang suntok ko dito, matuluyan na to. Hindi na pala pwede. Sorry. Mike Abe, hindi ko alam na gurang ka na pala. Ganito na lang. Ha? Putagenic ba? Oo, putagenic lang eh. Oo. Sa camera, guro naka Pro Max to. Ganito ha, Mike Abe. Kunti na lang itatagal mo sa mundo, magbago ka ng putang ina ka. Sorry. Gago! Sabi ko magbabago na ako eh. Ayoko na magmura eh. Sorry. Sa mga nanonood dyan, sorry ha. Oo, hindi kasi. Eto kasi, itong hayop na to, walang katandaan eh. Tanda mo na palang putang ina ka, hindi ka man lang nagtatanda eh. Sorry. Gago! Pamura na naman ako eh. Yung sinasabi ko, ayoko na sorry talaga, promise. Nadadala ako eh. Nadala kasi ako eh. Ayoko na talaga magmura, bawal na yan eh. Bukas ka na magbago. Bukas na ba ako magbago? Pwede na ako magmura ngayon? Gago! Ha? Bukas na ba ako magmura? Bukas na ba? Oo, siguro bukas na lang ako magbago, no? Parang di ko kaya magbago ngayon eh.
Parang hindi ko kayang kontrolin yung bunganga ko. Oh, sabi dito, kahapon ng bait-bait mo sa Seminay, kulang na lang sa'yo pakpak na at halo. Oo nga, no? Ngayon na. Oh, ngayon na ba? Oy, Just Jelly, shoutout. Akala ko ba stroke na yun? Oy, ito, bunganga nito. O ganun, huwag kang manghiling ng ganun, baka magkatotoo. Gago! Oh. Ano, magbabago na ba ako? Hindi na. Sige. Hindi sige. Huwag ka na magbago, Sir Jay. Huwag na ba? Huwag na, no? Kasi parang hindi ko kaya eh. Oo, kahapon hindi ako makahinga sa seminary. Oo. Kasi bait-bait ko dun. Alam mo, Mike Abe, putang ina ka. Ay, Gago! sana pag si Mike Abe talaga yung nako-content ko, sama-sama ako eh. Kita mo, Mike Abe, oh, pati ako nadadala sa kasamaan mo. Bait kong tao. Dito sa totoo lang, Mike Abe, diba ikaw na mismo nagsabi na dati akong charity vlogger. Ang bait-bait ko. Simula nung na-content kita, sumama na ako. Nung sama-sama ako na. Hindi naman ako palamura eh. Nung naging kalaban kita, palamura na ako. Putangin na ka. Gago! Ha? Hindi kasi Mike Abe, magbago ka na, hayop ka. Ilang taon na lang itatagal mo sa bundot, tangina ka. Gago! Yung pera na nakukuha mo sa yudipunggol na amo mo, hindi mo madadala sa langit yan, ng timang ka. Mike Abi, yung kwarta, yung pira na ibinigay sa'yo ng amo mo, hindi mo madadala sa langit yan, hanggang lupa ka lang. Anong tetino? Kaya magbago ka na, puta. Huwag ka ng puro fake news. Mike Abe, huwag ka ng puro fake news. Maawa ka sa sarili mo. Anak nagteting. Nawala na nga yung childhood ko na si Arn. Sa unang hirit na nakita na nga agad kita sa SMNI, tapos SMNI na nga lang nagtiis sa punyetang ugali mo. Tinarantado pa, putay na ka, magbago ka na. Gago! Magbago ka na, may kami, putangin na ka. Ang tanda mo na pala. Ako 30 anyos, ikaw 65 ka na. Kalahati na ng edad ko, yung edad, ano ba? Ano mo tama? Yun mo 65 ka, halos kalahati na ng buhay ko yung edad mo. Hindi pala, ano ba? Buong buhay ko, kalahati ng edad mo. Anak ng teting ka, Mike Abe. Malapit ka nang kunin ni Lucifer. Magbago ka ng hayop ka. Gago! Anak ng teting to. Tanda-tanda mo pa, makasalanan ka pa rin. Gago! Diba, hindi ito Diba kadalasan may kita natin sa mga matatanda, paladasal. Siyempre may mga hawak na mga niyan. Paladasal nila laging nagsasamba, nagsisimba, nagsasambayang, kung ano man tawag nila sa pagsasamba nila. Putay na, Mike Abe. Kumakatok na si Lucifer sa pintuan nyo, magbago ka na. Gago! Anong langit? Hindi yan tatanggapin doon. Tagahimod ng puwet ni Lucifer yan. Gago! Tignan mo, pati ako, Mike Abe, ang bait-bait ko. Na-influensyan mo kung maging masama dahil sa katarantaduhan mo. Gago! Ha? Ang bait-bait ko, Mike Abe. Nang dahil sa'yo na-influensyahan mo kung maging masama. Gago! Hindi ako nagmumura dati, Mike Abe. Hindi ako nagmumura. Aba? Oy, bakit? Maringgarin. Content ko na yan si Mike Abe. Content ko na nga to. Direkta, gurgurin mo na rin para wala na dito sa ano. Hindi ako, nagmumura ba ako? Hindi ko nga namalayan. Okay, tingnan nyo yung gagawin niya sa video niya. Kung nasan man siya, hindi ko alam. Pero hindi ako naniwalang wala na siya.
Maaaring gimmick lang yan para lang ma-justify na, oh, nawala, tapos nabuhay ulit. Wow! Ano daw? Putang. Para lang daw ma-justify na namatay si pastor tapos nabuhay ulit. Kitangin na, tingnan mo katangahan mo. Oh. Pati ikaw mismo binubulgar mo na. Gago! Okay, shoutout sa tatay ko. Yan, Charlene Pishanter TV. Anak ng teteng naman may kabe. Naniniwala ka sa ganon? Na isang tao na namatay tas nabuhay? Maaari ako naniniwala ako sa reincarnation ha. Ako, para saan naniniwala ako doon. Pero sa pwede yun sa ibang tao siya mabubuhay. Katulad mo, namatay si Arn, nabuhay sa'yo. Gago! Yan ang realidad ng ng reincarnation. Nawala si Arn, 'di ba? Nawala si Arn sa unang hirit. Lumabas si Mike Abe sa SMNI. No? Ayun ang totoo doon, Mike Abe. Maniwala ka sa reincarnation. Huwag kang maniwala na may isang tao na namatay at nabuhay. Yeah? Wala pang nakakagawa nun. Si ano pa lang? Si Jesus Christ. Ha? Hindi tatanggapin ni Lucifer yan, Sir J, kasi tatalunin niya pa si Lucifer. Ay, naku po. Sobrang sama mo pala, Mike Abe. Gago! Anak ng titing sa kabanakan. Pinaglululokon yung tao. Or pinapalabas naman ng iba para lang pag-usapan. O pwedeng paawa. Daming gimmick, no? Daming gaming, puta na, ikaw lang naman naglabas niyan. Hinanap ko yan sa FB kung may nag-post ba, wala naman. Hinanap ko ba hinanap ko pa yan sa mga social media. Eh, ikaw yung unang nag-upload niyan eh. Tapos sumunod lang yung mga tanso bugok vlogger. Gago! Ikaw ang unang nag-upload niyan, Mike Abe, kaya wag mo kaming gawin tanga. Kung tanga ka, wag kami. Gago! Ako hindi. Hindi ako naniwala dyan. Talagang di ka maniniwala eh. Ikaw gumawa ng kwento na yan eh. Bobo ka ba? Eto, anong sabi dito? Na-stroke si Arn. Nasa hospital siya ngayon. Si Arn? Sino Arn? Secret agreement galing sa animal na yan. Yan. Isa pa yan. Bakit? Na-stroke si Mike Abe ngayon? Dinala sa hospital? Hindi nga. Yan natin. Totoo yan, Ate Karen? Ha? Hindi. Na-stroke si Mike Abe? Naku, sabi sa'yo, Mike Abe, sinusundo ka na ni Lucifer eh. Gago! Si hindi yun. Si Arn yung pape. Ay, naku, hindi mo pala kilala si Arn. Eto si Arn, oh. Naku po. Hindi pala kilala ni ate, si Arn. Hindi naman yung si Arn. Eto si Arn, oh. Nagteteng si... Eto si Arn. Ay, nako. Si Arn. Yan si Arn. Ate Karen. Tingnan mo, pagtabihin natin magkamukha. Di ba? Magkamukha sila ni Abby, tingnan mo yung inyong mata, Yan ang reality ng reincarnation. Nawala si Arn sa unang hirit, sumulpot si Mike Abe sa SMNI. Ayan si Arn. Yan ha. Ngayon, alam nyo na. Ang teteng. Ngayon, dito pa tayo sa isa. Eto, ha? Eto. Wow. Gago! Sen Bongo, dapat na nga bang umalis sa Duterte? Ito mo, katangahan. Title pa lang, bobo na. Okay, play natin.
Bago ka magsalita, wait lang. Bago ka magsalita, wait lang. Bibilisan ko kasi boring ka eh. At wait lang, Mike Abe. Naiihi ako. Naiihi ako kaya magsalita ka lang dyan. Magalan lang pala natin. Ganito lang yan. Okay. Okay na ako. Okay na. Huwag na kayo magalit. Huwag na. Tuloy-tuloy Okay na, dito na ako. Yung kanyang pagtutok sa Malasakit Center at iba pang mga pagtulong sa mga mamayan. Pero kung yung mga gurita, isa sa mga pinanghugutan at sinabi ni Baste doon sa kanyang pagbatikos kay Bongo ay dahil tahimik daw. Parang ang gustong palabasin ni Baste, samahan sila. Magsalita si Senador Go sa mga katulad ng ginagawa ng mga Duterte sa kanilang mga rally at batikos sa ating gobyerno. Malamang. Kita mo, dagdag bawas ka na naman. Bubutal. Gusto daw ni Baste, ni Mayor Basti Duterte na samahan, kaya daw niya kinall out si Senator Bongo kasi gustong samahan daw sila sa pangbabati ko sa gobyerno. Bobo! Panibagong katangahan. Isang katangahan mo na naman for today. Gago! No? Isang katangahan mo na naman for today's video, Mike Abe. Gago! Ang sabi ang sabi ang ibig sabihin ni Mayor Basti Duterte ay magsalita or kumilos na si Senator Bongo kasi ginigipit na yung Davao. Utot mo, kulay blue. Gago! Yun. Puta na, dagdag bawas ka eh. Puta na. Tapos sabi mo, proud ka, media ka, tapos fake news ka. Saan nakitang media, fake news? Tapos sasabihin mo, para makisama sa kanila sa pangbabatikos. Una-una ba, ano yun? Pangit nga tignan yun eh. At may sinabi ba si Mayor Baste na para kumilos? Ang ibig niya sabihin is tungkol doon sa Davao. Bobo. Tanga nito. Tanda-tanda mo, tanga-tanga ka pa. At kasama na rin doon sa siguro pagkundina doon sa ginawa ng PNP sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy. Nakita mo, bobo ka talaga. Pati yung sa dinamay na lahat eh, no? Tanga-tanga. Tanda-tanda mo na, boplak ka pa rin. Gago! Pati daw doon, sa ginawa daw kay Pastor. Nagkaroon nga ng gulo at hindi naman na-arresto. Siguro yun ang gusto ni Baste. Dahil tagang tahimik nga ho si Senador Bongo dyan. Dahil siguro kaya si Senador Bongo ay tahimik din sa issue niyan. Respeto niya yung court order o yung kaso ay nasa korte na. Ay bobo lang, bakit isinama mo dyan yung kaso ni Pastor? Talagang, kahit naman din ako, re-respetuhin ko yung court order yun. Nasa korte yung kaso ni Pastor eh. Anong kinalaman ni Senator Bongo dun? Bobo. Hindi yung pinupunto ni Baste. Gago! Puta na. Bobo talaga. Alam niyo, napapansin ko dito, parang lahat na lang ng issue ng Duterte at lang sa politics world, politics issue dito sa Pilipinas ay dinidikit nitong tolonggis na gurang na to sa issue ni Pastor. Alayo nun, wala namang ganun pahiwatig si Mayor Basti Duterte. Tsaka anong magagawa? Halimbawa, sige, ganito. Pag-usapan hindi ko naman sa minamalit si Senator Bongo Halimbawa, pag-usapan ni Senator Bongo, sige, magsalita siya mapatungkol kay Kibuloy. Ano magagawa niya doon? Ang gusto lang ni Baste is kumilos siya para sa mga taga Davao. Kasi nga, lehitimong taga Davao siya. Ikaw na lang, tanungin kita, Mike Abe. Halimbawa, taga Davao ka, tapos nasa isa kang senator. Tapos sinabihan ka ng taga Pampanga na mayor na sana magsalita ka na. Anong iisipin mo? Diba mapapaisip ka na, ba't ako pinagsasalita nito? Hindi naman ako taga Pampanga. Malamang kaya pinagsasalita ni Mayor Basti Duterte si Senator Bongo kasi nga taga Davao yan. Malamang nakarapatan ni Senator Bongo na magsalita
at karapatan ni Senator Bongo na ipagtanggol ang Davao kasi tiga Davao siya. Yun yung ibig sabihin ni Mayor Baste, tanga. Gago! Bubo lang. Bubo talaga nito, no? Bagay, babae nga, pinapatulan mo eh. Ay, naku po. Dagdag bawas. Tanga na, nakakatakot to pag ano. O nga pala, may tumanggap dito na istasyon may tumanggap dito kay Abi. Oo, tanginang yan. Hindi ba kayo kinakabahan? Hindi ba kayo kinakabahan na baka mamaya gawin niya yung ginawa, ito na lang ginawa nga ni Mike Abi, Ceci Minay. Diba? Ang daming naitulong sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero tinarantado niya pa rin. Hindi kaya balang araw gawin din yan sa inyo? Nakakatakot. Nakakatakot yan. Kasi ito pa, minalaman pa ako. Hindi nyo ba alam na nung kasagsagan na medyo nagsusuper saiyan na itong si Mike Abi, super saiyan ay inalok to ni Pastor Apollo Kibuloy na pumunta muna ng Amerika para mawala o parang recharge. Inalok pa to ni Mike ni Pastoral. Hindi ko masyado matandaan kung inalok or nakaalis talaga siya. Biruin mo, sobrang bait ni Pastor kasi nga hindi na siya iba, pamilya yung turing na sa kanya, no? Kaya ang ginawa ni Pastor nung napapansin ni Pastor na medyo iba na yung kinikilos ni Mike Abe, ang ginawa niya ay sinabihan niya to na gusto mo magbakasyon ka muna ng ibang bansa or kung saan mo gusto para kahit papano siguro mamaya baka stress ka kasi wala ka ng madaling lalaki. Sorry. Mali. Baka stress ka na dahil sobrang dami mong problema. So sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, magbakasyon, no? So ginawa yun ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yung kung saan man nito, kung sa sino man yung tatanggap kay Mike Abi ng mga network dyan, kabahan na kayo. Gago! Dahil kung ako yung nasa katayuan ni Mike Abi nung panahon na nasa SMNI pa siya, puta na, napakalaking break mo na sa buhay mo yun. Kung kami nga diba? Kung kami nga, eto totosin yung pagpunta ho namin dun, kung kami nga inaasikaso ng maayos, ang sarap ng pagkain ka pala. Ito pala, kwento ko pala, sarap ng pagkain ka. Alam niyo, namimiss ko. Alam niyo kung malapit lang ang SMNI, parang doon ko kumain na umaga tanghalian. Na ko lang, sarap ng niluto kahapon, hindi ko makalimutan. Nakadalawang sandok ako kahapon, guys. Sarap Oo, sarap ko. Kain ako. Nandun sila, kahit may mga tao doon, wala akong pakialam, basta kain lang ako. Grasya yan Sabi nila, pag grasya, huwag tanggihan. No? Kaya ikaw Mike Abi, alam mo, ito pa pala, advice na nga lang to kasi sa'yo, matanda ka na Lolo na pala kita Ito Mike Abi, bilang apo mo, no, magbago ka na. Tsaka huwag kang dagdag bawas sa mga vlog mo. Kasama yan. Mamaya, magalit ka, mangkulam ka. Gago! Oo, bigla mo ko isumpa Hindi kasi eto to. It's about time na umalis siya sa posisyon na yan. Talo ang gobyerno, isang magaling na may mataas na trust. Kaya akala ko kaya Abi na to Kay BP Sara pa pala yun. Hindi Mike Abi. Alam mo kung gusto mong tantanan kita, kahit na anong gawin mo, hindi kasi kita tatantanan hanggat pa fake news ka, tandaan mo. Gawin mo, ayusin mo yung content mo. May mga vlogger dyan na nasa gitnaan sila ng issue. Alam mo ba yung ibig sabihin ng neutral? Maging neutral ka at huwag kang fake news. Kasi hanggang ngayon, hinahanapan ka namin ng ebidensya mo mapatungkol sa secret deal. Hanggang ngayon, wala kang mailabas. Pero ako, baka maunahan pa kitang may ilabas,
Baka mamaya maunahan pa kita, Mike Abe, about dun sa foundation na tinatag nyo. Ha? Kaso nga lang, pag nilabas ko yun, may madadamay kasi na isang community. Kaya medyo pinag-iisipan ko pa. Pero isa ka dun. At kung katibayan lang, may video kasi ako noon na habang nagsasalita ka sa monitor, nung nandun ako, naka-video ako noon. So nasa akin yung video. Naka-upload yun. Diba? Mamalma Jane Charot po. Kaya kung ako sa'yo, may size ka kasi huwag kang puro pa fake news. Tsaka huwag kang iyakin, ha? Gago! Hindi ugali ng 65 years old na isang lalaki, lalo't lalaki ka. Hindi ugali yung umiiyak, ha? Gago! Anak mong teteng, iyak ka ng iyak. Nagpapatulong daw to kay Trillanes para i-demanda daw ako. Gago! Hindi, nagpapatulong daw to eh. Nagpapatulong daw to para i-demanda daw ako, kasuhan daw ako. Punta na, sumama ka na nga lang sa bobo pa. Gago! Lalaki ba siya? Gago! Hindi ko nga alam po, ma'am eh, kasi ang bali-balit, ang nakuha kong impormasyon, sa lahat daw po ng nakalaban ni Mike Abe, nung nasa SMNI pa siya, ay puro babae. Tapos, wala naman na siya dun sa building, may nasanggi lang daw may nakasanggi lang daw na babae sa kanya. Bigla niya daw pong tinakot, sabi niya. Ang sabi niya sa babae, kilala mo ba ako? Putay na. Ano, bakit? Kapag tanga na, paano kaya kapag naging presidente to ng Pilipinas, no? Halimbawa, no, naging presidente ng Pilipinas si Mike Abe, pag nasanggi, bang! Puta na, sabog agad, ang bungo. Wala nang tanong-tanong. Binangga mo ko eh. Ngayon pa naman ngayon naman, no, usapang mayabang. Kitang-kita naman sa video eh. Oh. Kitang-kita naman sa video yung kayabangan niya eh. Di ba? Kaya Hindi ka naman pala attorney. Doon ko na 100% na hindi pala to attorney. may mga warrant of arrest. So, hinahanapan madalit sa Senador Bongo, kaya ako nagkaganyan. Kaya ang akin pong personal analysis at opinion dito. Pero analysis, opinion. Meron ka pala nun? Analysis, opinion, putang ina. Ay, sorry. Napapamura ako. Analysis, opinion, Mike Abe. Ano yan? Anong klaseng analysis, opinion yan? Hindi yan analysis, opinion. Hindi pala opinion yan, oo, pero hindi mo yan analysis. Walang analysis dun sa ginagawa mo. Opinion na kabubuhan yan. Dagdag bawas ang po. Ay, naku, Mike Abe, may size ka. Kawawa ka lang talaga saan. Bakit kinuha ni Pastor? Ganito kasi yan, ang kwento dyan. Mabait naman daw talaga to. Nagsimula nga lang daw naging mayabang to nung nagkaroon na ng YouTube channel. At nung dumadami na yung views sa kanya, 'di ba? Panay banat din to dati kay Marcos, 'di ba? Sa mga dilawan pala. Panay banat to sa mga dilaw. Ngayon proud na siya kay Risa Ontiveros eh. Ganyan talaga pag mga girl lalo, baka gusto niya rin humaba yung hair niya. No, simula nung naging vlogger siya at nakikita niya na maraming nanonood, maraming nanonood sa YouTube niya, malakas yung kita sa YouTube na dyan na daw siya nag-iba. Feeling niya siya ang nagdadala ng buong SMNI. Gago! What if lang naman. Ito nga hindi ko to natanong kahapon. Sabi ko, paano kaya kung halimbawa nagkasabay ang Banateros, sila Banat Bay, Kucholi, Busdada, at saka si Mike Abe sa SMNI. Paano na lang? Siguro lintik siguro galit nitong hype na to. Lintik siguro yung ano niya, no? Kasi ang feeling niya, siya yung nagdadala ng SMNI. Siya yung pinapanood lamang doon sa SMNI.
sobrang stress din. Ito sa totoo lang, sobrang stress ng mga tao dun kay Mike Abe. Kasi yung mga guest nila, binabara, kung ano-ano pinagsasabi. Tapos na yung live, may banat pa rin daw. Ganun ang ugali ni Mike Abe. Tsaka ito pa. Wala naman daw talagang dahilan para mag-resign si Mike Abe on live streaming. Gago! Pero bakit ginawa? Bakit ginawa ni Mike Abe yun? Wala daw dahilan. Unang-una, ako rin, pinanood ko yung video. Pinanood ko yung video ni Pastor at ni Mike Abe nung nagalit si Mike Abe. No? Walang dahilan. Unang-una, hindi siya pinagalitan. Pangalawa, hindi siya pinahiya. Kasi ako nga kahapon kahapon, tinanong ako nung nilabos na lang ng mga banateros kahapon, 'di ba? Kung anong masasabi ko doon about doon sa yung sa COVID ba 'yon? Sinabi ko wala akong masasabi kasi hindi ko pa siya napag-aaralan. Ayokong mag-imbento lang doon. Diba? Ganun dapat. Tapos eto si Mike Abe, pinangaralan lang siya ni Pastor. Aba, nagalit. Tapos, kung galit ka pala, bakit hindi mo na lang antayin? Be professional. Ba't hindi mo na lang antayin ba't hindi mo na lang antayin na matapos yung live? Doon ka pa talaga nagdabog yung mismong live na. Ha? Yun nga, ang nakikita ko dito, alam mo yung pag-walk out ni Mike Abe, yung pagdabog niya sa SMNI, ano yun? Talagang planado niya na yun. Kasi nga sabi niya, unang-una, yung viewers ko nanggaling sa SMNI at sa ibang community. So, doon sa isang community na yun, konti lang naman nakuha ni Abe doon eh. No? Konti lang nakuha niya subscriber doon. Sa SMNI talaga doon siya humakot ng maraming supporters. Ngayon, eto, para siguro mabulag yung mga viewers na kesyo ganito, kesyo ganyan, so gagawa ko ng drama. Gagawa ko ng drama na magmukhang masama ang SMNI. Ngayon, talagang pinilit niya na niyang maaring mapagsabihan siya ni Pastor kapag i-discuss niya yung topic na yon. No? So ngayon, nung nagbigay, tutusin nga dun sa napanood ko, opinion ni Pastor yun eh. Ito na lang kabubuhan ni Mike Abe dun. Kung yung opinion ni Mike Abe, nirespeto ni Pastor, hindi nga nagalit si Pastor dun, tapos si Mike Abe, hindi niya nirespeto yung opinion ni Pastor Apollo Kibuloy. O di ba tanga ka? Gago! Ngayon, di ba? Asan ang pagiging professional doon? Wala. Pwede ka naman mag-resign pagtapos ng live. Di mag-resign ka, wala namang pakialam sa mga tao doon eh. Totoo, yung mga wala namang pakialam sa mga tao doon kahit mag-resign ka. Hindi ka kawalan sa SMNI, yun, tanga. Gago! Ha? Ngayon, ang ginawa ni Abe para lang makakuha ng simpatya sa tao, nag-power effect. Nagdabog. Putay na, mahal-mahal nung mic na yun. Alam mo ba, sinuot ko kahapon yun? Ha? Parang binubuhusan ng yelo. Bigla akong mabait sa tarang buhay ko. Mike Abe. Gago! Kahapon, ginamit ko yung mic na binato mo. Number 3. Andun din ako sa upuan mo. Ang bait-bait ko dun kahapon. Parang wala akong naging problema. Ayun nga pag-upo doon, parang binuhusan na J. Guevara, maging mabait ka. Parang nawala yung puot sa damdamin ko eh. Parang naging, yung bagong panganak na parang bagong J. Guevara yung nakita nyo kahapon, di ba? Ang bait-bait ko doon. Ganon. Ang timang to. Kaya ikaw, Mike Abe, ulitin ko payo ko lang sa'yo, matanda ka na, magbago ka na. Ilang taon na lang itatagal mo dito sa mundo. Tama na yan. Oo. Kung halimbawa na medyo gipit ka,
Magtrabaho ka kasi, putang ina ka. Gago! Asa ka ng asa sa YouTube eh. Yan tuloy, pag wala ka ng mai-content, kung ano na lang pinaggagawa mo. Gago! Kita mo, sumisikat ka na, may mic tae na rito. Gago! Ay, sa nguso niya na. Parang si nguso ni Chris Ulo ah. What? Grabe, ba't naman ganyang kamaga yan? Ang sagwa naman yan. Magtrabaho ka kasi, Mike Abi. Gago! Magtrabaho ka. Hindi yung asa ka ng asa sa YouTube channel mo. Asa ka sa mga handler na nagbabayad sa'yo. Kung meron man ha, di umano ha. Di umano, may nagbabayad sa'yo para banatan si Pastor at si Duterte. Di umano ha. Di umano. Ha? Wow. Bago ka na, Mike Abi. Hindi abang panahon. Hindi pa huli ang lahat, Mike Abi. Kaya ka pang patawarin ng itaas. Kaya ka pang patawarin sa mga kabulastugan mo. May 5 years ka pa para magbago. Putang ina, tinaningan. Oy, gago ka, Jay. Bakit mo tinaningan? Ba't 5 years? Hanggang 5 years na lang ba si Mike Abe sa mundo? Mali natin. Mali mo magkatotoo. Sumabo, Jay. Gago! Hindi, mali natin. Oy, Mike Abe, kaya ka pang patawarin ng itaas sa loob ng 5 taon. Kaya magbago ka na, ha? Hindi pa huli ang lahat, Mike Abe. Kaya mo pa yan. Pagpalit ka kasi ng barong mo, hayop ka. Parang hindi ka na ata naliligo eh. Kaya tuloy yung init sa ulo mo, sa init ng katawan mo, hindi na nakakalabas. Ligo-ligo din kasi. Ang hirap sa'yo, babad ka ng babad sa aircon eh. Wala pong nagbabayad sa akin. Marami akong pera. May Raptor nga ako. Yung nga pala. No? Saan ba galing yung Raptor mo? Tarantado ka ba? Kahit na may Raptor ka, paano yung pang-maintenance mo yan? Saan ka kukuha? Bobo ka. Gago! Ha? Gago! Diba, Mamel? Sabi sa inyo, nagbagong buhay ako dun eh. Ang sama mo, Jay, 1 buwan, malay mo bukas, alaan na siya. Boy! Grabe ka! Huwag naman ganun, ano? Huwag naman nung ganun. Kinapangarap niya na nun. Mag-content lang si Abe sa mga achievement ni BBM. Pwede yun. Ikaw na lang mag-content kasi hindi naman ginagawa ng mga tanso vlogger yun. Lahat mo dyan na, oy, BBM, ang ganda ng ginawang ganito. BBM, ang may ginawang ganito. Tayo na, hindi yung puro Yubuloy Duterte kang hayop ka. Anak ng timang to, puro ka Duterte Yubuloy. Tapos ngayon, pag nasisita ka, iyak-iyak ka dyan. Gago! Bakla! O pala yung baklang hayop ki. Tungina ka. Okay, may kabi yun na. Bagong buhay ka na. Hindi pa huli ang lahat. May 5 years ka pa. Tangina, may 5 years ka pa. Gago ka talaga, Jay. Ay, punta na nga ulit ako sa SMNI para magbago na ulit ako. Pag nandito ako sa bahay, nagiging masama ako. Lalo pag nakikita ko si Mike Abi. Ano pa ba yung pag-uusapan natin dito? Ito, pag-uusapan natin to. Ano? Ito, yung kay Tatay Digong. Oy, sir, ito, subscribe nyo to ha. Safety and Security Vlog yan. Ang aking kuya yan na si Kuya Safety and Security Vlog. So, ito, no? Ito yung may, ano dito, may issue.